Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa unang bahagi ng ating kwento, niloko ng isang sindikato ng credit card scammer ang tahimik na albularyong si Tadeo at ninakaw ang perang inilaan niya sa gamutan ng apo niyang si Amihan. Hindi alam ng grupo na si Tadeo ang huling mambabarang ng bundok sa laknib. Binigyan niya sina Olan, Mara, Tiboy, Berting, at Darius ng pagkakataong sumuko, magsabi ng totoo, at isa uli ang maaari pang maibalik. Ngunit pinili nilang pagtawanan, itulak, at pagbantaan ang matanda. Dahil dito, pinakawalan ni Tadeo ang 5 manika at 5 butil ng itim na bigas. Una niyang natunton si Olan, na nilamon ng mga tinig at tawag ng mga taong kanyang niloko. Sumunod si Mara, na pinilit ng sumpa na harapin sa bawat basag na salamin ang paghihirap ng kanyang mga biktima. 2 na ang patay at 3 pa ang natitira. Ngayon ay nakatago sina Berting at Tiboy sa isang bodega, habang ang pinuno nilang si Darius ay naghahanda ng huling bitat. Huminga ng malalim, makinig, at huwag kalimutang bantayan ang inyong telepono. Sapagkat sa gabing ito, tatapusin ng mambabarang ang kanyang paniningil. Simulan na natin ang part 2 ng Yi ang mambabarang at ang mga scammer ng credit card. Sa bodega sa Bulacan, hindi na mapakali si Berting. Kailangan nating sumuko para makulong habang buhay. Mas mabuti ang kulungan kaysa sa ginagawa ng matandang iyon. Pamahiin lang ang lahat. Patay na sina Olan at Mara. Mahihina sila. Nakikita mo ba yang nasa balikat mo? Lumingon si Tiboy. Walang tao sa kanyang likuran. Wala kang kwentang manakot. May kamay na nakahawak sa'yo. Sa paningin ni Berting ay may mahabang itim na kamay na nakapatong sa balikat ni Tiboy. Bawat daliri nito ay may tatak na pangalan ng isang biktima. Hindi iyon nakikita ni Tiboy, ngunit ramdam niya ang bigat. Sa bawat hakbang ay lalo siyang yumuyuko. Bakit parang may nakadagan sa akin? Sinabi ko sa iyong kailangan nating sumuko. Kinuha ni Berting ang isang bag ng mga dokumento at tumakbo palabas. Ngunit bumukas ang pinto bago niya ito mahawakan. Nakatayo sa labas si Tadeo, basang-basa sa ulan. 3 gabi na lamang. Ibibigay ko ang lahat. Huwag kang duwag. Kumuha si Tiboy ng bakal na tubo at hinampas si Tadeo. Tumama ang tubo sa balikat ng matanda. Ngunit si Tiboy ang napasigaw. Ang hindi nakikitang kamay sa kanyang balikat ay biglang humigpit. Lumuhod siya sa sahig habang unti-unting nadaragdagan ang bigat na nakadagan sa kanyang likod. Ilang matanda ang tinakot mong sasaktan kapag nagsumbong. Wala akong pinatay. Ngunit tinulungan mong mawala ang kanilang pera. Tinakot mo ang mga naghahanap sa inyo. Tinawag mo silang mahina. Pakawalan mo ako. Nararamdaman mo lamang ngayon ang bigat na ipinapasan nyo sa kanila. Dumami ang mga kamay sa likod ni Tiboy. May kamay ng magsasaka, tindera, guro, driver, at matandang pensyonado. Hindi pinupunit ng mga iyon ang kanyang balat. Sa halip, pinipigan ng bawat kamay ang kanyang lakas hanggang hindi na niya maitayo ang sariling ulo. Berting, tulungan mo ako. Ilang beses tayong binalaan. Kasama ka rin. Kaya susuko ako. Ipinatong ni Berting sa sahig ang bag at itinaas ang 2 kamay. Narito ang mga pangalan at kung saan dinala ang ilan sa pera. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Kung nagsisinungaling ka, malalaman nila.
Itinuro ni Tadeo ang mga aninong nakapaligid sa bodega. Hindi ako magsisinungaling. Samantala, nagawa ni Tiboy na abutin ang isang baril sa ilalim ng mesa. Isama mo sa impyerno ang mga multo mo. Itinutok niya yon kay Tadeo. Ngunit bago niya makalabit ang gatilyo, hinila siya pababa ng daan-daang aninong kamay. Hindi na sahig ang bumungad sa kanyang mukha, kundi isang malalim na hukay na puno ng mga taong pasan ang utang na iniwan ng grupo. Bumagsak siya sa ibabaw ng mga kamay na patuloy na nagtutulakan sa kanya pabalik sa dilim. Tadeo, iligtas mo ako. Ilang beses kang nakiusapang tumigil. Magbabago ako. Nagsimula ang pagbabago nang itaas ni Berting ang kanyang mga kamay. Ikaw ay nagtaas ng baril. Nagsara ang hukay. Sa tunay na bodega ay bumagsak si Tiboy sa sahig. Bali ang bakal na tubong hawak niya, ngunit walang bakas ng sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang likod ay nakayuko na tila pasan pa rin ang bigat ng lahat ng taong kanyang sinaktan. Hindi na siya muling huminga. Sa altar, lumubog sa putik ang ikatlong manika. Tiningnan ni Tadeo si Berting. Ikaw ang susunod. Alam ko. Bakit hindi ka tumakbo? Pagod na akong makarinig ng iyak sa pagtulog ko. Hindi ako ang tumatawag, ngunit ako ang naglalabas ng perang ninanakaw nila. Alam kong galing iyon sa masama. Binulag ako ng luho. May 2 gabi ka. Dalhin mo ang lahat ng katibayan sa mga otoridad at tulungan mong maibalik ang anumang maaari pang maibalik. At pagkatapos, kapag nagsabi ka ng totoo, haharap ka sa batas. Kapag nagsinungaling ka, haharap ka sa akin. Tumango si Berting at yumuko na tila tunay na nagsisisi. Ngunit habang kinukuha ni Tadeo ang bag ng mga katibayan, palihim na dinukot ng binata ang isa pang telepono sa kanyang bulsa. Nagpadala siya kay Darius ng lokasyon ng bodega at isang maikling mensahe. Narito ang matanda. Iligtas mo ako at ibibigay ko sa iyo ang mga dokumento. Bago niya mapindot ang pagpapadala sa ikalawang mensahe, may malamig na boses na bumulong mula sa bag. Nagsinungaling ka. Ano yon? Bumukas ng mag-isa ang bag ng salaping ninakaw nila. Lumipad palabas ang makakapal na perang papel at umikot sa katawan ni Berting. Sa una ay parang mga dahon lamang ang mga ito. Pagkaraan ay dumikit ang mga papel sa kanyang mga braso, leg, dibdib, at mukha na tila malamig na balat. Tadeo, alisin mo ang mga ito. Ipinagpalit mo na naman ang pagkakataong mabuhay sa perang hindiyo. Sinubukan ni Berting punitin ang mga papel. Sa bawat perang natatanggal ay may lumilitaw na kamay ng isang biktima upang idikit ito muli sa kanya. Ang mga numerong nakalimbag sa pera ay umitim at gumapang sa kanyang balat na parang hanay ng maliliit na langgam. Aamin ako. Totoo na ngayon. Totoo dahil nahuli ka, hindi dahil nagsisi ka. Sa paningin ni Berting, naging napakalaking kaha ang buong bodega. Siya ang salaping ipinasok dito, at ang mga kamay ng mga biktima ang paulit-ulit na nagtutulak sa kanya papasok sa isang makitid at madilim na lagusan. Sa bawat paghinga niya ay may resibong lumalabas sa kanyang bibig. Nakasulat sa bawat resibo ang pangalan ng isang taong nawalan ng pera dahil sa kanya. Patawarin mo ako, Celia. Patawarin mo ako, Tadeo. Hindi sa amin mo ninakaw ang lahat. Hindi kami ang tanging dapat mong hingan ng tawad. Sinubukan ni Tadeo pigilan ang sumpa upang iharap pa sana si Berting sa batas. Ngunit nang hawakan niya ang manika, nakita niyang wala na ang huling butil sa bibig nito. Nilunok pala ni Berting ang pagkakataong ibinigay sa kanya nang piliin niyang muling pagtaksilan ang lahat. Tuluyang tinakpan ng mga perang papel ang kanyang mukha. Unti-unting humina ang kanyang sigaw hanggang ang tanging marinig ay ang mahabang tunog ng isang makinang nagtatala ng huling bayad. Nang bumagsak ang mga papel sa sahig, nakahandusay si Berting sa gitna ng bodega.
Nakadilat siya, at sa loob ng kanyang mga mata ay tila nakatatak ang mahahabang numero ng lahat ng perang ipinagpalit niya sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya huminga. Sa altar ni Tadeo, natuklap na parang lumang resibo ang ika-4 na manyika. Sa tulong ng mga dokumentong naiwan sa bodega, lumawak ang investigasyon. Natukoy ang marami pang biktima at ilang lugar na ginagamit ng grupo. Ngunit hindi pa rin natatagpuan si Darius. Natanggap ni Darius ang lokasyong na ipadala ni Berting bago ito mamatay. Nang malaman niyang natunton na ng mambabarang ang kanilang bodega, nagpasya siyang wakasan ang banta. Hindi ako hahayaang sirain ng isang matandang mangkukulam ang pinaghirapan ko. Tinawagan niya ang 2 tauhan at ipinahanap ang bahay ni Tadeo. Kinagabihan ay nasa ospital si Tadeo upang samahan si Amihan. Nakapagbigay ng tulong ang ilang taong nakarinig sa nangyari, kaya naituloy ang unang bahagi ng gamutan ng bata. Lolo, amoy kandila ka na naman. Maraming lamok sa bahay. Ibang kandila ang amoy niyan. Matulog ka na. May nasaktan ka ba? Mga taong nanakit sa marami. Hindi iyon ang tanong ko. Tumingin si Tadeo sa munting kamay ng bata. May mga hindi na nakabalik. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Hindi. Baka hindi paghihiganti ang kailangan mo. Kapag pinabayaan ko sila, marami pa silang biktima. Pigilan mo sila. Pero huwag mong hayaang maging katulad kanila. Bago nakasagot si Tadeo, nanlamig ang palad niya. Ang tatak sa kanyang pulsuhan ay biglang umitim. May pumasok sa kanyang kubo. Sa barangay Mapulang Lupa, sinira ng 2 tauhan ni Darius ang pinto ng bahay. Hanapin niyo ang mga papeles. Sunugin natin ang bahay pagkatapos. Narinig ni Aling Celia ang ingay at lumabas ng kanyang bahay. Hoy! Sino kayo? Bumalik ka sa loob kung ayaw mong madamay. Tumakbo si Celia upang humingi ng tulong. Ngunit hinabol siya ng isang lalaki at hinawakan sa buhok. Bitawan mo ako. Sa sandaling iyon ay bumukas ng mag-isa ang pinto sa ilalim ng bahay ni Tadeo. Mula sa kadiliman ay lumabas ang libo-libong salagubang. Ano ang mga yan? Umakyat ang mga ito sa pader at tinakpan ang kisam na parang gumagalaw na itim na ulap. Naglabas ng baril ang mga lalaki. Bago sila makaputok, sabay-sabay na humuni ang mga salagubang. Sa pandinig ng mga salarin, naging boses iyon ni Tadeo. Sabihin niyo kay Darius na ako ang pupunta sa kanya. Pinalibutan ng mga insekto ang 2 lalaki. Hindi sila kinagat. Sa halip, pinapasok sila sa isang bangungot na hindi nila matakasan. Sa loob ng kanilang isip, paulit-ulit silang tumatakbo sa bahay na nasusunog habang ang bawat pinto ay bumabalik sa parehong silid. Nang dumating ang mga taga-baryo, nakita nila ang 2 lalaking nakaluhod at umiiyak sa harap ni Celia. Nasa bundok kalaw si Darius. Sa lumang bahay ng pamilya Vergara. Sino si Vergara? Tunay na apelyido iyon ni Darius. Dumating ang mga otoridad at dinakip ang 2 lalaki. Hindi na sila nagmatapang. Magdamag nilang naririnig ang huni ng mga salagubang sa loob ng kanilang mga tainga. Nang bumalik si Tadeo, sinalubong siya ni Celia. Hindi ko alam kung pasasalamatan ba kita o bubuhusan ng banal na tubig. Unahin mo ang kape. Buhay na buhay pa ang biro mo. Ibig sabihin, hindi ka patuluyang halimaw. Bantayan mo si Amihan. Pupuntahan mo si Darius? Siya ang ugat ng lahat. Huwag mong kalimutan ang sinabi ng apo mo. Susubukan kong maalala. Bago umalis, bumaba si Tadeo sa kanyang altar. 4 na bunto ng abo at putik ang naiwan sa pwesto ng mga manyika ni Naolan, Mara, Tiboy, at Berting. Sa gitna ng mga ito ay nakatayo ang huling manyika, mas malaki at mas maitim kaysa sa iba.
May pulang sinulid sa leg nito at 5 pako sa paligid. Iyon ang manika ni Darius. Ngunit bago niya ito hawakan, nagsalita ang boses ni Apo Sindo mula sa loob ng kahong nara. Parusa ba ang pakay mo o nasasarapan ka na sa paghihiganti? Pinatay nila ang kinabukasan ng maraming tao. Hindi iyon ang tanong ko. Kailangan silang pigilan. Pigilan. Ngunit bawat buhay na kunin mo ay mag-iwan ng puwang sa iyong dibdib. Kapag hindi ko tinapos ito, babalik si Darius. Kung gayon, pumunta ka bilang tagapagtanggol. Huwag bilang gutom na berdugo. Isinara ni Tadeo ang kahon. Kinuha niya ang manika ni Darius, ngunit iniwan niya ang mga pako. Sa bundok Kalaw, naghanda si Darius ng sariling bitat. Hindi siya naniniwala sa sumpa, ngunit natatakot siyang mamatay. Pinalibutan niya ng ilaw ang lumang bahay at naglagay ng mga armadong tauhan sa bawat pasukan. Sa gitna ng sala ay nakatali ang isang matandang lalaki na dati nilang niloko. Kapag dumating si Tadeo, sasabihin mong nasa akin ang lahat ng perang nawala mo. Wala ka nang mailoloko. Hindi kita ginagamit para manloko. Ginagamit kita bilang kalasat. Pagsapit ng hating gabi ay bumagsak ang makapal na hamog. Isa-isang namatay ang mga ilaw mula sa paanan ng bundok paakyat sa bahay. Boss, may gumagalaw sa mga puno. Paputukan niyo. Sunod-sunod na putok ang umalingaw sa gubat. Ngunit sa halip na tao ay mga dahong hugis credit card ang bumagsak mula sa mga sanga. Sa bawat dahon ay may nakasulat na pangalan ng isang biktima. Boss, may pangalan ng nanay ko rito. Bitag lamang iyan. Niloko rin niyo siya. Binaril mo ang matanda kapag nakita mo. Mula sa hamog ay lumitaw si Tadeo. Wala siyang dalang sandata. Ang tanging hawak niya ay ang manikang may pangalan ni Darius. Patayin niyo siya. Itinutok ng mga tauhan ang kanilang mga baril. Hindi ko kayo pakay. Ibaba ninyo ang mga sandata at umalis. Kapag umalis kami, hahabulin mo rin kami. Hahabulin kayo ng batas. Hindi ng barangko kung hindi kayo lalaban. Nagkatinginan ang mga lalaki. Nang makita nilang nanginginig si Darius, isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga sandata. Mga duwag. Binaril ni Darius ang isa niyang tauhang papalayo. Ngunit bago tumama ang bala ay gumalaw ang hamog at sinalo iyon. Bumagsak sa lupa ang bala na naging butil ng itim na bigas. Huling butil. Tumakbo ang mga tauhan pababa ng bundok. Pumasok si Darius sa bahay at kinaladkad ang matandang bihat. Lumapit ka at mamamatay siya. Pakawalan mo siya. Alisin mo ang sumpa sa akin. Sumuko ka. Isauli mo ang natitirang pera. Sabihin mo ang lahat ng kasabwat at harapin mo ang mga biktima. Hindi ako makukulong. Kung gayon, pinili mo na ang haharapin mo. Itinutok ni Darius ang baril sa ulo ng bihat. Pinisil ni Tadeo ang dibdib ng manika. Biglang naramdaman ni Darius ang isang kamay sa loob ng kanyang dibdib. Hindi nito pinipisa ang puso niya. Sa bawat pagtibok ay inilalabas nito ang isang alaalang pilit niyang kinalimutan. Bumalik sa isip niya ang unang matandang niloko niya. Bumalik ang unang pagkakataong nakita niyang umiyak ang isang ina dahil naubos ang perang para sa anak. Bumalik ang gabi nang magdiwang sila habang may biktimang nagmamakaawang ibalik kahit kalahati lamang ng ninakaw. Hindi ko kasalanang mahina sila. Hindi kahinaan ang magtiwala. Kasamaan ang gamitin ang tiwala bilang sandata. Bumukas ang mga pader ng lumang bahay. Sa likod ng bawat tabla ay may nakatayong anino ng isang biktima. Daan-daan silang lumapit ng tahimik. Hindi nila hinawakan si Darius. Ngunit sa bawat hakbang nila ay may bahagi ng kanyang katawan na nawawalan ng lakas. Una ay nanigas ang mga daliring humawak sa perang ninakaw.
Sumunod ang mga tuhod na ginamit upang lumakad palayo sa mga humihingi ng awa. Pagkatapos ay bumigat ang dila niyang nag-utos, nagsinungaling at tumawa. Pigilan mo sila! Hindi ko sila kayang pigilan. Alaala mo sila. Nabitiwan ni Darius ang baril. Agad tumakbo palayo ang matandang bihat. Naglabas si Darius ng kutsilyo at sinugod si Tadeo. Hinayaan siya ng matanda na makalapit. Bago tumama ang patalim ay pinunit ni Tadeo ang pulang sinulid sa leg ng manika. Nawala sa paligid ang lumang bahay. Napunta si Darius sa isang mahabang bulwagang walang bintana at walang pinto. Sa magkabilang gilid ay may libo-libong teleponong sabay-sabay na tumutunog. Ilabas mo ako rito. Sagutin mo sila. Sinagot ni Darius ang unang telepono. Bakit niyo kinuha ang pera ng nanay ko? Sa pagtapos ng tanong ay lumitaw ang isang itim na marka sa kamay ni Darius. Sinagot niya ang ikalawang telepono. Bakit mo ako tinawanan? Lumitaw ang ikalawang marka sa kanyang braso. Hindi tumigil ang mga tawag. Sa bawat teleponong hindi niya sinasagot ay may salagubang na gumagapang mula sa dilim patungo sa kanyang katawan. Pinili niyang sagutin ang mga tawag, ngunit wala siyang maibigay na paliwanag. Ilang oras siyang pinilit ng sumpa na pakinggan ang bawat biktima. Narinig niya ang galit, gutom, hiya, at takot na minsan niyang itinuring na simpleng ingay lamang sa kabilang linya. Patawarin niyo ako. Isauli mo ang kinuha mo. Wala na ang karamihan. Kung gayon, ano ang ibabayad mo? Nagsimulang lumiit ang bulwagan. Lumapit ang mga dingding habang dumarami ang salagubang sa sahig. Bawat hakbang ni Darius ay nagbabalik sa kanya sa gitna. Bawat sigaw niya ay lumalabas sa mga telepono bilang halakhak na ginamit niya sa mga biktima. Tadeo! Sumusuko ako! Ibaba mo ang patalim. Sa tunay na bahay, nakatayo pa rin si Darius sa harap ni Tadeo. Ilang segundo lamang ang lumipas sa labas, ngunit sa kanyang isip ay tila ilang araw siyang nakakulong sa bulwagan. Nang bumalik ang kanyang ulirat, hawak pa rin niya ang kutsilyo. Sa halip na ibaba yon, muli niyang tinangkang saksakin ang matanda. Mamatay ka! Napapikit si Tadeo. Alam niyang nagsinungaling na naman si Darius. Binuksan niya ang palad at pinakawalan ang huling butil ng itim na bigas. Bago bumagsak ang butil sa sahig ay pumutok ito at naging napakaliit na salagubang. Lumipad iyon sa bibig ni Darius at tuluyang pinatahimik ang kanyang sigaw. Tumigil ang pintig ng kanyang puso sa mismong sandaling sumara ang kamay niya sa patalim. Bumagsak ang pinuno ng mga scammer sa harap ng daan-daang aninong hindi niya kailanman hininga ng tawad ng tapat. Sa altar ni Tadeo, nagliyab ang huling manika. Ngunit kasabay niyon ay umitim ang isang bahagi ng dibdib ng matanda. Totoo ang babala ni Aposindo. Ang bawat buhay na kinuha ng barang ay nag-iwan ng marka sa kanya. Lumabas si Tadeo mula sa bahay habang papalapit ang mga otoridad na pinadalhan niya ng kinaroroonan at mga katibayang nakuha sa bodega. Hindi siya nagtago. Iniwan niya ang mga katibayan, talaan, at mga pangalan ng kasabwat na nakuha niya. Hindi niya ipinaliwanag ang mga bangungot o ang mga salagubang. Sinabi lamang niyang natapos na ang panloloko ni Darius. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang investigasyon. Maraming kasabwat ang nahuli dahil sa mga katibayang nakuha sa bodega at sa mga taguang natunton. Ang ilan sa mga natirang ari-arian at perang natunton ay ginamit upang makatulong sa mga biktima sa paraang pinahintulutan ng batas. Hindi lahat ay nabawi at hindi lahat ng sugat ay gumaling. Ngunit tumigil ang grupong matagal nang nagpapanggap na tagapagligtas upang magnakaw. Sa 5 pangunahing scammer, walang nakaalpas sa singil ng kanilang mga kasalanan. Binigyan sila ni Tadeo ng pagkakataong sumuko, ngunit nanaig sa bawat isa ang kasinungalingan, takot, at kasakiman.
Samantala, matagumpay na naituloy ang gamutan ni Amihan sa tulong ng legal na proseso, mga kaibigan, at mga taong kusang nagmalasakit. Lolo, mas malinaw na kitang nakikita. Ano ang itsura ko? Parang hindi ka natutulog. Iyon lang. At parang may salagubang sa buhok mo. Napahawak si Tadeo sa ulo habang tumatawa ang bata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, ngumiti ang matanda. Ngunit hindi nawala ang maitim na marka sa kanyang dibdib. Tuwing hating gabi ay naririnig niya ang mga boses ni Naolan, Mara, Tiboy, at Darius mula sa ilalim ng bahay. Isa pang tawag, Tadeo. Isa pang pangalan. Isa pang parusa. Buksan mo ang kahon. Alam ni Tadeo na hindi lamang mga salarin ang nakulong sa kanyang mga manika. Nakulong din doon ang bahagi ng sarili niyang nasiyahan sa kanilang takot. Kaya isang madaling araw ay dinala niya ang natitirang mga gamit sa paanan ng balete. Inilibing niya ang mga manika, isinara ang kahong nara, at tinatakan ang silid sa ilalim ng bahay. Tapos na ang singilan. Hindi natatapos ang gutom. Kung babalik ka, ako mismo ang sasama sa iyo sa dilim. Natahimik ang lupa. Mula noon ay bumalik si Tadeo sa panghihilot at pag-aalaga kay Amihan. Hindi na niya muling binuksan ang silid. Ngunit kapag may bagong manlolokong tumatawag sa mga taga-Mapulang Lupa, may kakaibang nangyayari. Bago makapagsalita ang tumatawag, may maririnig itong mahinang pagaspas sa kabilang linya. Pagkatapos ay may boses ng matandang lalaki na magtatanong ng isang bagay. Sigurado ka bang ako ang gusto mong lokohin? Kadalasan ay agad napuputol ang tawag. Ngunit may mga gabing may nakikitang itim na salagubang sa bintana ng kubo ni Tadeo. At sa ilalim ng lupa, mula sa kahong nara, may 5 nakangising bungo na tila naghihintay sa susunod na pangalan. At diyan nagtatapos ang kwento ng ang mambabarang at ang mga scammer ng credit card. Mga kaibigan, hindi kahinaan ang magtiwala, ngunit tungkulin nating maging mapagmatsyag. Huwag basta magbigay ng sensitibong impormasyon, password, security code, o one-time password sa sinumang tumatawag o nagpapadala ng mensahe. Kapag may kahina-hinalang transaksyon, makipag-ugnayan agad sa bangko gamit ang opisyal na numero, application, o website nito at maghain ng tamang ulat sa mga otoridad. Para naman sa mga taong kumikita sa panloloko, tandaan nyo, hindi nagiging malinis ang nakaw dahil lamang ginawa ito sa pamamagitan ng telepono o internet. Sa likod ng bawat numerong nilimas ninyo ay may gamot na hindi nabili, matrikulang hindi nabayaran, pagkaing nawala sa hapag, at pamilyang nawalan ng kapanatagan. Ngunit tandaan din natin na ang paghihiganti ay hindi tunay na katarungan. Sa kwento, pinili ni Tadeo ang madilim na paraan at habang buhay niyang dinala ang marka ng bawat buhay na kanyang kinuha. Sa tunay na buhay, pairalin ang batas, mag-ingat, mag-ulat, at tumulong sa kapwa nang hindi nagiging katulad ng gumagawa ng kasamaan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell. Ay share rin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, hindi lamang upang takutin sila, kundi upang paalalahanan silang mag-ingat sa mga mapanlinlang na tawag at mensahe. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na gabi, mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, magdoble ingat sa inyong mga account, at kapag may hindi kilalang tumawag sa hating gabi, siguraduhin munang tao ang nasa kabilang linya.